Yes, I know. Oh, yes, I know, of course. Ang madalas makalimutan ay born-again spirit at ang born-again experience. Ito po ay nami-misinterpret ng marami. Oh, born again ka na, magkakasala ka na. Ganun ba yun? Is that what the Bible really teaches? They don't understand being born again is about Jesus and not about your works, so you can boast anything about it. What you can do for God. You cannot do that. That's bad. That's boasting. But the Bible, nag-text na naman. Mamaya na yan. But the Bible clearly states, Jesus' sacrifice is enough. 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 Ano ba sa Tagalog ang enough? Tapos na. Tetelestai na. It is finished. The word of Jesus on the cross while hanging there, tetelestai, is very important. It means naganap na. You cannot boast anything that you can do something for God in order to make Him please sa'yo. I-please ko ang Diyos para matuwa siya sa amin. Sino nagsabi sa'yo ma-please siya sa'yo? Sino nagsabi sa'yo? Lelang mong panot. Lelang mong panot. Hindi po mangyayari yun. The Bible is very clear. Jesus' sacrifice alone saves us. Hindi tayo lilihis sa tinuturo na aklat na ito. Patutunayan natin yan. Ngayon magbabasa po tayo ng ilang mga talata. I cannot give the whole talata because this talata are very marami. And being marami, makukonsume ang oras natin ng TikTok. 10 oras lang kasi ang maximum dito eh. Sana ang TikTok magbigay ng 20 minutes. Oh, yan ay magandang regalo sa ating mga umano na. Asong po pasaway sa ating mga TikTokers, no? Yes. Ito na po. Meron po kayong mga Bible gamitin natin Tagalog. Basa lang po tayo. Romans chapter 6. Roma 6. Yan. Ito na. Medyo gumaganyan yung Bible na to eh. So, tingnan natin. Tingnan natin ha. Ang ganda ng title niya, Patay sa Kasalanan, Ngunit Buhay kay Kristo. Ito, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Simple, di ba? Patay na tayo sa kasalanan. Why? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Check ko yan ha. Kukorek ko. Yung nabautismohan dito, ibig lang sabihin, yung mga nakipag-isa kay Kristo. Kasi may bautismo pong mas malalim na kahulugan, hindi po water baptism. Pag sinabing nabautismohan kay Kristo, binago ka na ni Kristo. Inwardly po yun, hindi outwardly na ginagawa, na nakasanayan na bautismo sa tubig. Hindi po ang nabautismohan kay Kristo, ito ibig sabihin, binagong buhay, born again life, the born again spirit. Okay, tingnan natin. Saan ba ako? Okay, sa makatuwid, tayo'y namatay na. Ito, pakinig. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. So the life now that we possess is from Jesus Himself. Ito yung sinasabi ko kanina. Paano mong pagmamalaki ngayon ang mga gawa mo? Yung mga nagsasabing gawa. No, ang gawa po ay resulta ng born again. If you are a born again, therefore, ang mabubuting gawa ay automatic na lalabas. Hindi lang po gawang mabuti yon. Lalabas din doon yung masayahin ka. Parang ako, masayahin. Basta yung, pa-TikTok lang, di ba? Happy kang nag-share ng good news. Ginagamit mo ang mga TikTok, ang Facebook to share Jesus. Yan ang spirit ng born again talaga na happy. Sorry po. Dahil marami ako nainom na kape. Pag nainom kape, ganyan. Pero naman po ako sakit sa paghinga, pero dighi ako ng dighay. Sorry. Thank you, Jesus. Okay. So, ayun pong gusto ko po sabihin sa inyo. So, tayo po gumagawa ng mabuti dahil sa gawa pa rin ni Kristo at hindi sa gawa natin. Okay? What can you say about the reading of the Bible? What can you say about our topic? Ayaw mo, magsalita ka.
Ayun niya eh. Sapagkat kung nakasama, di na ba ako? Okay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung new life in Christ na tinatawag. Hindi po yan anything. Sa Bible po may mga sinasabi rito na mga matalinghagang mga pananalita. Kaya may mga literal tayo, may mga hindi rin po literal. Itong kamatayan dito, nakasama tayo sa kanyang kamatayan. Ano? Magpapapako ka sa krus pag mahal na araw? Hindi po. Ang ibig sabihin niya, namatay ka na kasama ni Kristo. Ibig sabihin, tinanggap mo yung sakripisyo niya sa krus at yun ay nagkaroon ng epekto sa buhay mo nung manampalataya ka na siya ay yung Panginoong Diyos at tagapagligtas. When you receive Him as your very own God and Savior. Yun yun. Saan na ba ako? Tingnan natin dito. Alam natin na ang dati nating... Ito po ha, makinig pong buti. This is an issue. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, yun naman pala yun. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. The Bible is self-explanatory, especially yung mga letters ni Paul. Self-explanatory yung iba dito. Yung iba hindi nga alam po literal, kaya you cannot take it literally. Pero yung iba rito self-explanatory. You can understand what really Paul meant here. You can really understand what Paul really meant sa kanyang mga letters. Kaya nga sabi ni Pedro, maraming mga Kristiyano nagsasabi mahirap dong ang letter ni Paul. Pero hindi. Kung kinakasihan ka ng Espiritu ni Kristo, madali lang alalahanin, madali lang intindihin niya. Diba? So, yes. No? Paul is the apostle to the Gentiles. Diba? What can you say that way? Paul is the apostle to the Gentiles, right? Oo daw. So, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung kayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Amen. Buhay na po tayo nga. Why? Because Jesus lives in us. Na born again tayo. Meron tayong life. Zoe kind of life. Alam niyo, pinagdadaanan. Hindi mo maiiwasan yan eh. Dahil sa mundong ito, mahirap talaga ang buhay. No? Mahirap sa pera, gano'n. Hindi. Maski mayaman ka, mahirap pa rin buhay mo. Kung may mga personal issues ka, mahirap din, di ba? Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Okay? Natural, siya ay Diyos. Okay? Pero may application po yan sa atin. Wala nang kapangyarihan kay Christ ang kamatayan. Pero sa atin, tingnan nyo, nang siya'y mamatay, makinig, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring, makinig, ito palang ibig sabihin ni Pablo dito, ni Paul. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo nakipag-isa na kay Kristo, ngayon nakipag-isa tayo sa Panginoong Kristo, ituring nyo ng patay ang mga katawan natin sa kasalanan. Ibig sabihin, ituring nyo ng patay kayo sa kasalanan. O nagkakasala pa tayo, kaya nga sabi ng Bible, ituring nyo na sapagkat sa mata ng Diyos, perfect na po. Our perfection comes from Christ. Kaya thank you kay Paul dahil siya ay ginamit ni Jesus para maiparating ang mensaheng ito sa atin. Nasaan tayo? Huwag na ninyong Huwag na ninyong paggariin huwag na ninyong paggariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang mga masamang hiling nito. Ayan, sa explanatory, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasako kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at inihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya hindi na dapat maghari sa atin ang kasalanan. You know what? I have something to tell you. This book, Magandang Balita Biblia na ngayon po ay nirelease ng bagong release po ito ng Philippine Bible Society. Napakaganda po nito, napakaganda ng salin at marami po rito mga wordings ngayon na mas maganda, mas hinangong sa Grego, sa Greek, no? At saka naman sa siyempre sa Hebreo. At ito po ay 2025 at ang ganda po ng paper nito ngayon. 235 lang po ito sa Shopee. Ito po ay magkano? 235 sa Shopee. At napakaganda po ng papel niya, parang onion na papel. O yun lang po na mag-aral natin, natuto tayong lahat. God bless.